Napapansin mo ba na kahit pagod na ang katawan mo, gising pa rin ang isip mo dahil sa dami ng iniisip? Yung tipong paulit-ulit mong iniisip ang mga problema, ang future, at ang mga what-ifs, hanggang sa lalo kang napapagod emotionally at mentally. Pag-usapan natin yan. Hi guys! Today, let's talk about something that many of us struggle with. Overthinking. Alam mo, normal naman talaga ang mag-isip. God gave us a mind to analyze things, to plan our future, at magdesisyon sa buhay. Pero may mga pagkakataon na ang pag-iisip ay nagiging overthinking na. At kapag overthinking na, hindi na siya nakakatulong. Instead of giving us clarity, nawawala ang peace natin. Paulit-ulit mong iniisip ang problema, iniisip mo ang worst case scenario, iniisip mo ang mga bagay na hindi pa naman nangyayari. Minsan iniisip mo pa kung tama ba ang lahat ng nagiging decision mo sa buhay. And the more you think about it, the heavier your heart becomes. Kapag sobrang pag-iisip, napapagod ang isip mo, napapagod din ang puso mo. Pero my dear friend, hindi tayo tinawag ng Diyos para mabuhay sa constant anxiety at worry. Alam mo ang sabi sa Philippians chapter 4 verses 6 to 7, "Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and minds in Christ Jesus." Napakagandang paalala nito. Hindi sinabi ng Diyos na solohin natin ang lahat ng problema natin. Hindi rin niya sinabi na kailangan nating kontrolin ang lahat ng mga mangyayari sa future. Ang sabi niya, bring everything to God. Kapag may problema ka, ipag-pray mo. Kapag may worry ka, ibigay mo kay Lord. Kapag may kinatatakutan ka, sabihin mo sa Kanya. Because prayer turns worry into worship. Alam nyo, based on my experiences, may mga pagkakataon na sobrang dami ko ring iniisip. Mga plano, mga decisions, mga bagay na hindi ko naman talaga kontrolado. At kapag hinahayaan ko na kontrolin ako ng overthinking, talagang nawawala yung peace at joy ko. Pero every time that I choose to pray and trust God, doon ko nararanasan ang peace na hindi kayang ibigay ng mundo. So remember this, God is already in your tomorrow. Hindi mo man alam ang mangyayari bukas, pero alam na iyon ni Lord. At kung hawak na niya ang future mo, hindi mo kailangang buhatin ang lahat ng worries mo ngayon. So today, instead of overthinking, choose to trust God more. Overthinking creates anxiety, but trusting God brings peace. God bless you, kapatid.